Masayang araw po mga ka-PL. Viral ngayon si Attorney Ligutan, yung lawyer ng prosecution mga kababayan. Yung tumulong yung tumulong sipon. Kaya yun ang naging dahilan ng pagiging viral niya. Eh nagtataka siya bakit daw siya viral. Teka, bakit ako viral? O dahil po tumulo ang sipon nyo. Oh, sir. Pero hindi po yan ang pag-uusapan natin, mga kababayan. Yung tungkol sa pagtulo ng sipon niya. Hindi yan. Kundi etong mga sumbong ng ilang mga netizen sa mga kakilala po natin na kilala rin po sa social media, mga kababayan. Kagaya po ni Crisette Chu. Ayan, Crisette Chu. Ayan, nabubulol pa ako. Tulad po ni Ibi Hugalbot, mga kababayan, na parang meron siyang nalalaman tungkol sa pagkatao nitong si Attorney Ligutan. O, ito po ang mga mensahe at sinabi ni Ibi Hugalbot at mensahe naman dito kay Crisette Chu sa mula sa isang netizen. O, ito po ang sabi sa message kay Crisette Chu, mga kababayan. Tungkol po ito kay Attorney Ligutan na si Boy Tulo Uhog. Ito, Crisette, not that this matters but FYI lang. Attorney Ligutan is Jude Asidre's classmate in the seminary in Palo. Ayan, classmate daw po itong si Asidre at saka si Attorney Ligutan sa seminaryo, mga kababayan, sa Palo, Leyte. Asidre ay kilala po natin, mga kababayan, na tuta ni Tamba. Attack dog ni Tamba. Sa madaling salita, maletagang din yata. Di po ba? Classmates sila. Kaya hindi po nakakapagtaka na itong si Attorney Ligutan, mga kababayan, nasa panig ng prosecution kung saan sila po ang taga-usig ng ating pangalawang Pangulo. O ito pa, hindi lang po yan. Ito namang isa sa mga sinabi ni Ibi Hugalbot. Mula po ito sa Political Outlook, mga kababayan. The Political Outlook. Ayan. Attorney Amando Verhil Ligutan, hindi taga Cebu. Kasi sinabi nitong si Attorney Ligutan na taga Cebu daw siya. Si Ibi Hugalbot, mga kababayan, lumad ito sa Cebu. Imposibleng hindi niya kilala yung mga kilalang abogado ng Cebu. Ito sabi niya, excuse me, Amando Verhil Ligutan is not from Cebu. Ayan. He's from Leyte. Nako po, mga kababayan. He teaches law at a Catholic University in Cebu. Waray ni siya, o waray daw si Ligutan. Murag pariente sila ni Tamba. Tagalog. Parang pariente ni, o ito sila ni Tamba, mga kababayan. Ayon po kay Ibi Hugalbot. Ayan na. Unti-unti nang nahalungkat ng ating mga kaibigang DDS, mga kababayan. Sinasabi ko na nga ba lahat ng mga magiging abogado, lawyer ng prosecution, mga kababayan, hahalughugin yan ng mga kaibigan nating DDS na magagaling po sa research para malaman natin kahit papaano kung ano ang background ng mga lawyer na nasa prosecution, mga kababayan, na isa rin sa mga galit na galit at gustong manakit at higit sa lahat, gustong magpa-impeach sa ating pangalawang Pangulo. Simula pa lang ito, mga kababayan. Marami pa po tayong mga malalaman, mahahalungkat na mga baho o background ng mga lawyer ng prosecution. Nauna nga lang, itong si Attorney Ligutan, kasi nga, medyo may angas siya kahapon, mga kababayan. Tila, parang meron siya nagagawang pambabastos sa mga lawyer ng defense team o mga lawyer ni VP Inday Sara. Sir Ligutan, hindi pa po dyan nagtatapos ang inyong kalbaryo. Nagsisimulang pa lang po ang inyong kalbaryo, sir. Siguradong maiinis ka sa gagawing pang-asar sa'yo ng mga matatalino at matatalino at magagaling mag-research ng mga kaibigan naming DDS. Humanda ka, sir. Sana lang wag kang maging pikon po, wag po kayong maging balat sibuyas, dahil ang mga kaibigan kong DDS talagang mga magagaling yan magsaliksik kung ano ang mga natatago ninyong baho. Baka isang araw lumabas at mapikon ho kayo. Iwasan niyo pong mapikon sila. Ito ay simpleng lang naman. Simpleng paglalahad lang ng mga kaibigan naming DDS batay sa mga kanilang makikita, kung ano man ang inyong personal background, kung ano ang inyong background, kung sino kayo at kung ano-anong mga baho ang mga nakatago po mula sa inyo. Okay? Huwag po kayo mapipikon, huwag po kayo magiging balat sibuyas. Okay? O ito pa, isa, mga kababayan. Tungkol naman po ito sa napuna ni Attorney Rowena Guanzon, mga kababayan, sa witness. Witness po
na kinakausap o ini-interrogate kahapon ni Ligutan? Yung witness na 2 weeks lang nag-training. Ha? Tapos meron nang inilabas na ebidensya, photocopy. Sinang-ayunan naman, niligutan na, consider na yan na, original. Putang ina buhay talaga to. Kung may kukonsiderang original ang mga Xerox copy, di ba't di na tayo mag-Xerox ng pera? Di naging milyonaryo pa tayo. Di ba, mga kababayan? Anong klaseng pag-iisip yan? O ito po ang mga napuna ni Atty. Ruel Agbanson, mga kababayan, basahin ko po. Sabi ng isang witness, tignan daw muna niya, notes niya, bago sumunod. Scripted kasi. Yan, di ba? Kung alam mo talaga ang sinasabi mo kahit nakapikit, ay kaya mong sagutin lahat ng tanong. Tama nga naman, mga kababayan. Kung titingin pa siya sa script, teka lang po, sir, tinatanong niyo po ako, hindi ko po kabisado yung parte na yan. Titingin po muna ako sa script. Kung totoo mga sinasabi niya, kung hindi gawa-gawa lang, kung hindi itinuro lang sa kanya, masasagot niya po lahat. Simple lang, tayo, ikaw, tayong lahat. Kapag kami nagtatanong sa atin tungkol sa personal na buhay natin, lalo na related po ito sa, halimbawa na nag-a-apply ka ng trabaho, tatanungin ka, nung nag-interview sa'yo, ano ba family background mo? Ano trabaho ng tatay mo? Ano trabaho ng nanay mo? Ano trabaho ng mga kapatid mo? Masasagot mo lahat yan. Kasi alam mo ang mga kaganapan. Saksi ka sa pangyayari sa buhay ninyong buong pamilya. Kahit na naghihingalo ka na, kapag ka tinanong ka pa, sariwa pa sa alaala mo yan. Hindi yan mabubura. Hindi yan maaagaw ni numan. May ikikwento mo yan ng tama, walang labis, walang kulang. Kasi nga, saksi ka at alam mo ang katotohanan. Pero eto, mga kababayan, isa rin po sa napansin ni Ruel Agbanson, abay titingin pa daw po sa notes bago sumagot. Scripted nga. Tama nga. Itong pag-aanalisa o napansin, napuna ni Atty. Ruel Agbanson, na siya rin naman po ang napuna natin kahapon. Habang nabanggit po ito ng witness, mga kababayan. Scripted. Scripted po lahat, mga kababayan. Pagdating ng araw, lahat ng mga sinasabi ho nila, paratang nila sa ating pangalawang Pangulo, maibabaliktad po yan, mga kababayan. Okay, o eto pa, isang balita. Itong tungkol naman po sa gustong mangyari nitong si AFP Chief Romeo Browner, mga kababayan. O ito, sabi niya, AFP, pwersang pangkalawakan ng nalalapit na. Sabi po yan ng AFP o ni Romeo Browner, mga kababayan. O ito po ang isa sa mga sinabi niya. We are now planning to create our space center which will eventually involve into a space force or a space command. We're going to start small muna and then later on, we're going to expand into a space command or a space force, mga kababayan. Magkakaroon na po tayo ng shider sa Pilipinas. Meron ng shider. Huwag kayong mag-alala. Meron na tayong ano nga tawag doon sa shider nung unang panahon, pinapanood natin yan Pulis pangkalawakan. Ito naman po, sundalong pangkalawakan. Alam niyo, mga kababayan, hindi naman ako tumututol dito sa magiging gusto o pinapangarap pa lamang nitong si Romeo Browner. Hindi ako tumututol dito, mga kababayan. Okay nga ito Aba, kapag ka nagawa ito ng Pilipinas, nako, makikilala po tayo sa buong mundo. Dinaig pa natin ng Amerika. Dadaigin pa natin ng China. Etong dalawang bansang ito ang pinaka nangunguna ngayon sa ating sa buong mundo, mga kababayan Dadaigin o madadaig natin sila kapag nangyari ito. Yang tanong, magagawa ba ito ng Pilipinas? Hindi ko po minamaliit. Ang kakayahan ng mga Pilipino, magagaling, matatalino ang mga Pilipino. Kaso sa sobrang galing, sa sobrang talino, putang inang yan, ang galing magnakaw ng pera. Diba? Matalino kung paano magnakaw. Ginagawang sistema ang pagnanakaw sa ating bansa. Kaya, para sa akin, hindi po ito mangyayari. Wala nga nagawang isang poste si Marcos. Pwersang pangkalawakan pa kaya? Romeo Browner. Sir, malapit na po ang retirement mo. Mag-retire ka na lang po ng mapayapa. Hindi na namin kailangan makarinig pa na ganitong mga magagandang plano mo bago ka man lang magtapos ng inyong panunungkulan sa ating bansa. Huwag ka naman bola, nanguuto ka pa Hindi kami naniniwala dito sa sinasabi mo. Wala pa nga yata Pilipino nakaakyat sa buwan Tapos gagawa ka ng puwersa. Isasakyang panghipapawid pa lang. Baka hindi na natin kayang gawin yan. Romeo, ayan ka na naman, sir Browner, ayan ka na naman, nangangarap ka na naman ng gising baka naman, dala lang ito ng tama mo. Naku, iwasan mo yan, nakakasira ng bait.
Sir, hindi pa nga ito nagagawa ng Amerika at ng China. Ikaw gagawa na? May pondo ka ba? Ha? Ninanakaw ng amo mo ang pondo. E ultimo nga uniforme ninyo eh. Uniforme na lang ng mga kasundaluhan. Umakyat ka sa bundok. Tignan mo uniforme ng mga kasundaluhan, ng mga bata mo. Punit ang kwitan, sira ang boots. Unahin niyo muna ang uniforme ng ating mga kasundaluhan. Unahin niyo muna ang mga sandatang magagamit sa pakikipagdigma. Tsaka na itong pwersang pangkalawakan. Ba, natatakot ako sa'yo, sir. Baka maluwag na tornilyo mo. Umayos ka. Baka bago ka magretiro, sir, laglag na yung tornilyo mo, isusugot ka na lang sa Mandaluyong. Patay tayo dyan. Nangarap pa ng pwersang pangkalawakan. Hindi nyo nga papadami-dami ang pwersa ng kasundaluhan sa ating bansa. Ilan lang ang nadadagdag taon-taon. Ang layo ho ng bilang ng mga kasundaluhan natin sa kasundaluhan ng bansang inyong kinakalaban, ang China. Ang layo ho ng diferensya. Tapos ngayon, gusto mo magkaroon ng pwersang pangkalawakan? Kahibangan yan. Okay? Hanggang dito lang po. Maraming salamat. Mag-iingat kayo lagi at higit sa lahat. Mahalin po natin ang Pilipinas.